Dominant Protector. Credit to the author. 4,001-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Isang masasamang pagngisi ang sumilay sa gilid ng bibig ni Lindan. Kumuha siya ng isang maliit na dilaw na tableta mula sa kanyang dibdib at isinilid iyon sa kanyang bibig ng walang sinasabi. Ito ang antidote na inihanda niya para sa kanyang sarili ng maaga. Bago siya humingi ng tawad kay Terence, alam na niya na hindi siya pagtitiwalaan ni Terence, at natural lang sa kanya na magmungkahi na makipagpalitan ng salamin. Kaya nagdagdag siya ng mga karagdagang sangkap sa buong kaldero ng spirit wine. Kahit sino ang uminom nito, kahit anong baso iyon, lahat sila ay matatamaan. Ito ay tulad ng hinulaan ni Terence. Ang mga sangkap na idinagdag ng Linden sa alak ay hindi anumang bagay na may malinaw na epekto. Pagkatapos ng lahat, ang sitwasyon ay masyadong sensitibo. Ang mahahalagang tao na nakaupo sa ibaba ay pawang mga taong may mahusay na kakayahan. Kahit kaunting galaw ay hindi makakatakas sa kanilang mga sentido, kaya kahit na ito ay isang gamot sa alak, ito ay dapat na isang gamot na hindi magiging kainahinala. Ang gamot na ginamit ni Linden sa pagkakataong ito ay tinatawag na immortal inebriation. Ito ay isang simpleng hallucinogenic na gamot. Sa panahon ng pagsiklab ng gamot, magdudulot ito ng kawalan ng ulirat sa isang tao, na magkakaroon naman ng kaparehong epekto ng pagkalasing. Sinasabi na ito ay isang gamot na espesyal na ginamit upang lituhin ang banal na kahulugan ng magsasaka. Kahit na ang epekto ay hindi marahas, hindi ito papatay sa kanya, at walang mga side effect pagkatapos ng kaganapan. Kapag ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ay nagkabisa, kahit na ang mga immortal ay hindi makatiis, kaya naman tinawag itong immortal inebriation. Ang walang kamatayang paglalasing ay walang kulay at walang lasa, at ang epekto ay katulad ng pagiging lasing. Kaya't kahit na inumin ito nina Natalie at Terence sa harap ng napakaraming big shot, at nagkabisa ang gamot, walang sino man ang maghahinala. Kahit na ang mga tao mismo ay maaaring hindi matukoy ito. Ito ang natatanging katangian ng walang kamatayang pagkalasing. Ito ay katulad ng pagiging lasing. Maaaring hindi kahanga-hanga ang epektong ito, ngunit sa ilang mga espesyal na sitwasyon, ito ay napaka-praktikal at halos walang panganib. Katulad ngayon, ito ang pinakamahusay na sandata para tulungan si Linden na makamit ang tagumpay. Ang lasing ng Diyos ay hinaluan ng alak ng espiritu, at ang epekto ay dahan-daang magkakabisa sa loob ng isang panahon, at ang epekto ay unti-unting lumalakas. Ito ay tulad ng pagpapakulo ng polaka sa maligamgam na tubig. Kahit na lasing ang Diyos ay hindi ito nakayanan ng ang epekto ay umabot sa sukdulan nito, lalo na si Terence. Ayon sa orihinal na plano ni Linden, bago umakyat sina Natalie at Terence, ipapainom niya sa kanila ang pagkalasing ng walang kamatayan. Sa ganitong paraan, kapag nagkabisa ang gamot sa pinakamalakas nito, pareho silang nasa kawalan ng ulirat. Sa oras na iyon, kung may gusto siyang gawin sa kanila, hindi ba nasa kanya na, yang Master Shu, na gawin ang gusto niya? Ito ay walang kahirap-hirap. Gayunpaman, ngayong nainom na ni Terence ang pagkalasing ng immortal at ang Natalie ay hindi, kailangan ni Linden na maglagay ng kaunti pang pagsisikap kung gusto niyang maisakatuparan ng maayos ang kanyang susunod na pagkakataon. Sa kabutihang palad, mahina ang lakas ni Natalie. Sa lakas ni Linden sa perpektong yugto ng pagtatatag ng foundation, magiging napakadali para sa kanya na makitungo sa kanya nang hindi nag-iiwan ng bakas. Higit pa rito, maaari niyang garantiya na hindi siya maglalantad ng anuman. Habang nagpaplano at naghahanda si Linden para sa susunod na hakbang, sinundan ni Terence ang Natalie hanggang sa ikatlong palapag. Bagamat maingat niyang naramdaman ang bawat pagbabago sa kanyang katawan, wala siyang naramdamang anumang pagbabago. Hindi napigilan ni Terence ang bumulong sa kanyang puso. Mayroon lamang dalawang posibleng paliwanag para dito. Alinman sa hindi siya ininom ni Linden, o siya ay nagdroga sa kanya, at ang gamot ay hindi sapat na malakas para patayin siya. Habang bumubulong si Terence sa kanyang sarili, may nagsimulang mangyari sa maliit na curly bear. Ang maliit na lalaki ay natitisod sa paligid, tumatalon-talon at ibinabato ang mga bagay sa sandaling nakakita siya ng isang mesa. Mukha siyang marahas na bata. Napatulala si Terence, hindi pa niya nakitang ganito karahas ang curly bear. Ano bang problema nito?
Ang Natalie, gayunpaman, ay tila hindi nagulat. Nagkibit-balikat siya at sinabing, ano pa kaya? Lasing ang maliit na bagay na ito. Dati, tuwing palihim siyang umiinom, magiging ganito siya. Pero ngayon, medyo kakaiba. Paano siya naging ganito pagkatapos lamang ng isang tasa? Kadalasan siya ay umiinom ng marami, ngunit ang kanyang pagtitiis sa alkohol ay hindi masyadong masama. Umiling si Terence, nawala ng pag-iisip. Gaano man kahusay ang pagtitiis ng alak ng maliit na kasama, depende pa rin ito sa kung anong uri ng alak ang iniinom nito. Kahit na nakakainom ito ng 1,000 baso ng hindi nalalasing, may ilang mga alak na maaari itong malasing sa isang baso lang. Anong klaseng alak ang iniinom mo? Ang Little White ay umiinom din ng spirit wine, kaya walang pinagkaiba. Sabi ni Natalie, kalahating nakakaintindi. Ngumiti si Terence ngunit hindi nagsalita. Naglakad siya sa gilid at naupo na naka-crossleg, idini-channel ang kanyang practitioner's arts para mawala ang epekto ng alak. Mula sa reaksyon ng maliit na curly bear, si Terence ngayon ay 100% sigurado na ang kanyang hula ay tama, si Linden ay talagang nagdagdag ng ilang sangkap sa alak. Ang tibay ng maliit na curly bear ay mas mababa kaysa sa isang practitioner, kaya naman mabilis na naganap ang mga epekto. Kung si Terence mismo, magtatagal bago magkabisa ang mga epekto. Ano man ang mangyari, hanggat hindi ito nakamamatay na lason, magkakaroon ng paraan si Terence para harapin ito. Siya mismo ay isang healing master, at ang lason ay isa ring uri ng panloob na pinsala. Gayunpaman, mabilis na napagtanto ni Terence na ang gamot ay hindi malakas o nakamamatay, ngunit ito ay walang katapusan. Madali niya itong maalis sa tuwing nararamdaman niya, ngunit babalik din ito kaagad pagkatapos. Siya ay gumugol ng kalahating araw sa pagsubok, ngunit walang bakas ng pagtanggal ng ugat. Ang bagay na ito ay talagang mahirap harapin. Walang imak na umiling si Terence. Noong nakaraan, gaano man kalubha ang pinsala, palagi siyang kumpiyansa na mabilis siyang makaka-recover. Sa kabilang banda, ang gamot na ito, na malinaw na hindi nakamamatay, ay parang isang plaster ng balat ng aso na hindi niya maalis. Hindi alam ni Terence na siya ay nasa ilalim ng epekto ng paglalasing ng Diyos. Maging ang mga Diyos ay malasing lamang, paano ito matatanggal ng ganoon kadali? Gayunpaman, kahit na hindi niya maalis ang gamot sa maikling panahon, kailangang subukan ni Terence ang kanyang makakaya upang makontrol ang kondisyon ng kanyang katawan. Hindi niya kailangang mabaliw tulad ng curly bear. Kung natuloy ang lahat gaya ng inaasahan, dapat ay kumilos na si Linden sa lalong madaling panahon. Kung hindi, hindi na lang siya magdadagdag ng gamot para makatulong sa alak. Little junior brother, anong ginagawa mo? Hindi naiwasang magtanong ni Natalie matapos makita ang kakaibang ekspresyon ni Terence. Wala lang, hindi ako makainom. I'm just trying to relieve myself of the alcohol. Ngumiti si Terence nang walang pag-aalinlangan. Gamutin mo ang alak. Little junior brother, nakainom ka lang ng 1 tasa at lasing na lasing ka na. Paano ka makihalubilo sa mga tusong matandang fox na ito sa hinaharap? Mukhang kailangan ka pa ng little senior sister ng ilang garapon ng high-grade spirit wine para makapagsanay ka. Humajejek si Natalie, nalilito pa rin. Hehe, kung gayon maraming salamat sa magandang intensyon ng little senior sister. Ipinagpatuloy ni Terence ang kanyang enerhiya upang pilitin na lumabas ang gamot sa kanyang katawan habang iniipon ang kanyang purong chi. Kahit na ang mga epekto ng walang kamatayang paglalasing ay maaaring sugpuin ang gamot, ang kanyang lakas ay maaapektuhan pa rin. Mas mabuting maghanda. Last episode ito kulang sa story. Bago nagpadala ng alerto ang Jade, sinabi nito na hindi alam ni Terence ang tungkol sa panganib, kaya sa pagkakataong ito, alam ni Terence na hindi maganda si Linden, kaya hindi nagpadala ng alerto ang Jade. Ang paglalagay ng alak sa Jade Space ay nabanggit din sa merkado ng Jade. Dahil may pagbabago sa chi, natakot siya na baka maghinala ang mga tao at mapapahamak siya kung siya ay uulitin ng Murloc, ang mga mambabasa ay mahihirapan. 4,002. Habang nag-uusap ang dalawa, binaligtad na ng maliit na curly bear ang buong lugar. Bagamat ang batang ito ay walang gaanong lakas, ito ay talagang nakakasira kapag ito ay lasing. Sa isang kisap mata, kalahati ng bahay ay giniba na.
Kung magpapatuloy ito, malamang nababagsak ang buong ikatlong palapag ng tirahan ng Haze. Nang makita ang maliit na curly bear na pinupulot ang higanteng gunting na ginagamit sa paggupit ng mga higanteng nakapaso na halaman sa bahay at iwinagayway ang mga ito, walang choice si Natalie kundi habulin ito para aliwin ito. Gayunpaman, bago pa niya ito mahabol ay tinamaan siya sa leeg, at napaikot ang mga mata at nawala ng malay. Kasabay nito, hindi man lang pinabayaan ng taong ito ang maliit na curly bear at sinipa siya sa sulok. Si Terence, na nagmumuni-muni sa malayo, ay hindi napigilan ang twitch nang makita niya ang eksenang ito. Kasabay nito ang paglukot ng gilid ng kanyang bibig sa isang ngiti gaya ng inaasahan. Ang taong dumating ay si Lindan. Young Hero Linford, hindi mo naman siguro akalain na magkikita tayong muli ng ganoon kaga. Sinipa ni Linden ang maliit na curly bear sa gilid, pagkatapos ay sinulyapan ng walang malay na Natalie sa lupa. Sa mga mata na puno ng kasakiman, umupo siya sa isang malaking upuan na may poster ng isang superior. Itinaas ni Terence ang kanyang ulo at umiling ito tulad ng ginawa ng maliit na curly bear, ang kanyang mga mata ay natulala at natahimik. Ngumiti si Linden, o tama, muntik ko nang makalimutan. Kakainom lang ng young hero na si Linford. Dapat nagdedeliryo siya, di ba? Ang isang bansang bumpkin mula sa secular na mundo na tulad mo ay hindi dapat uminom ng ganoong high-end na spirit wine dati. Dapat mong isipin na ang lahat ng espiritu ng alak ay may napakalakas na epekto, tama? Hahaha, ang walang kamatayang inebriation ay kayang patumbahin ang mga immortal. Para sa isang grassroots ant na tulad mo, na makatikim ng walang kamatayang pagkalasing bago ka mamatay, hindi ka nabuhay ng walang kabuluhan. Hindi pa rin nag-react si Terence. Sa mga mata ni Linden, ang kamalayan ni Terence ay ganap na nawala. Bahagya niyang ibinuka ang kanyang mga talukap at pinanatili ang huling bahagi ng kamalayan. Marahil ay hindi na niya kayang tumagal pa. Hindi pa banggitin ang mahinang lakas ni Terence, kahit si Linden, isang foundation peak stage, ay umamin na hindi niya kayang tiisin ang mga epekto ng walang kamatayang pagkalasing. Ngumisi si Linden habang mapanlinlang na iniskan ang katangi-tanging katawan ni Natalie, na naglalaway. Bagamat si Natalie ay mukhang isang maliit na batang babae na hindi pa lumaki at ang kanyang figure ay hindi kasing mature at kaakit-akit gaya ni Bella, mayroon siyang kaunti pa sa isang dalisay at inosenteng tukso, lalo na sa marangal na katayuan ng nag-iisang apo ni Truett. Kahit na ang isang veterano tulad ni Linden ay hindi makapagpigil sa sandaling ito. Nang makitang hahawakan na ni Linden ang katawan ni Natalie, biglang nagpakawala ng mahinang ungol si Terence. Tila nahihirapan siyang bumangon, ngunit hindi nakikinig sa kanya ang mga paa niya. Ilang beses niyang sinubukang bumangon, ngunit ilang beses siyang natamba. Hindi siya makatayo. Hay nako, kahit na nakainom na ng walang kamatayang inebriation, medyo namamalayan mo pa rin. Batang bayani Linford, bagay ka talaga. Minamaliit kita. Nakangiting nang aasar si Linden habang lumalapit at yumuko sa harap ni Terence. Fine, hahayaan kitang mamatay ng may malinaw na pag-unawa para lamang sa bihirang pagganap mo. Ano? Anong gusto mong gawin? Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata habang bumubulong. Ano ang gusto kong gawin? Hindi ba't napakalinaw na iyon? May mga masasarap na alak at magagandang babae dito, at likas sa tao ang makipagtalik pagkatapos uminom. Ano sa palagay mo, batang bayani Linford? Napasulyap si Linden sa walang malay na Natalie na may pagmamalaki at hindi napigil ang lunokon ng kanyang laway. Drunken sex. Biglang nanginig ang puso ni Terence. Bagamat nahulaan na niya ito noon pa man, nang marinig niya itong sinabi ni Linden, medyo hindi pa rin makapaniwala. Kung ito ay ibang babae, siya, si Linden, ay makakakuha ng maraming babae hanggat gusto niya mula kay Young Master Shu. Gayunpaman, si Natalie ay ang mahalagang anak ni Truett, ang Pavilion Master ng tumataas na Sky Pavilion. Kung maglakas loob si Linden na hawakan ang kahit isang buhok niya, mamamatay lang siya. At ngayon, talagang naghahanda ang lalaking ito na ipilit ang sarili sa kanya. Kinain ba ni Linden ang bituka ng leopardo o may sperm siya sa utak? Kahit na naghahanap siya ng kamatayan, hindi niya ito gagawin. Sa tingin mo ba hindi ka panipaniwala? Sa tingin mo ba hindi ako dapat maglakas loob? Hahaha.
Si Linden ay tumawa ng mapakla at itinuro si Terence. Huwag kang mag-alala, Escrimador Linford. Wala akong lakas ng loob na ipilit ang sarili ko sa junior sister ko, Natalie, pero hindi ko talaga kayang iwan siya. Kaya, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, hilingin ko lang sa iyo na bigyan mo ako ng pabor. Ano? Anong tulong? Patuloy na nagkukunwaring nalilito si Terence. Tinapunan siya ni Linden ng masamang tingin, bago tumayo at naglakad patungo sa Natalie, at sinabing, "Syempre, ako ang sisisihin mo. Hero Linford, nirape mo si junior sister apprentice Natalie pagkatapos uminom ng sobra at pinatay ko siya sa isang galaw. Pagkatapos noon, maipapakita ko na ang aking kabutihang loob at tatanggapin ko siya bilang aking disipolo, tama at ako." Napakasuklam mo. Nagulat si Terence. Kung talagang sinunod nila ang plano ni Linden, kailangan na lang nilang itapon ang maruming tubig sa isang patay na katulad niya. Ang mga patay ay hindi maaaring tumstigo, at talagang walang anumang mga kapintasan. Kasuklam-suklam. Ang mahihina lang na nabigo ang magsasabi ng mga kamangmangan at katangahang salita. Huminto si Linden, tumalikod, at ngumiti. Kailangan kong magpasalamat sa iyo, young hero Linford. Kung hindi ka ganoon ka-close kay junior sister Natalie, hindi sana ako magkakaroon ng ganoong pagkakataon at dahilan. Baka hindi ko siya mapalapit kahit ilang dekada na ang paghihintay. Ngayon, makukuha ko na rin sa wakas ang gusto ko. Sa wakas ay magiging solter-in-law na ako. Mag-ambag ka. Ha. Pagkatapos sabihin iyon, naiinip na inilabas ni Linden ang isang maliit na bote ng gamot mula sa kanyang dibdib at tumalikod, gustong ibuhos ito sa bibig ni Natalie. Ito ang walang kamatayang inebriation na matagal na niyang inihanda. Dahil hindi pa niya ito naiinom sa Natalie kasama ng spirit wine, ngayon lang niya ito mapipilit na inumin ito. Bagamat nawala na siya ng malay, baka mamaya magising siya, kaya mas ligtas na hayaan siyang mawala ng ulirat. Sa isang savage na ngiti sa kanyang mukha, ibinaba ni Linden ang walang kamatayang pagkalasing at hinawakan ang sinturon ni Natalie gamit ang isang kamay, naghahanda na habarin siya. Matagal na niyang pinagpapantasyahan ang aksyon na ito, at pinagpraktisan niya ito sa ibang mga babae. Totoo na kakaunti ang mga babaeng magsasaka sa 3 pavilion ng North Island. Gayunpaman, sa kanyang pagkakakilanlan bilang young master Shu, madali para sa kanya na makahanap ng ilang babaeng mapaglalaroan. Hindi na niya kailangan pang sabihin. Si Tiberius at ang iba pa ay gagawa ng inisyatiba upang tulungan siya. Gayunpaman, lahat ito ay mga ordinaryong babae. Napakakaunting mga babaeng magsasaka. Para sa mga may marangal na katayuan tulad ng Natalie, mas bihira pa sila. Ngayon, sa wakas ay makukuha na ni Linden ang babaeng pinapangarap niya. Ang pag-iisip pa lang nito ay hindi na niya magawang palayain ang sarili. 4,003. Pinagmasdan niya ang pagtanggal ni Linden sa kanyang sinturon, at malapit nang mabubunyag ang katawan ni Natalie sa kanyang harapan. Sa wakas, si Terence, na matagal nang nag-iimbak ng kanyang enerhiya, ay biglang sumabog. Sa perpektong lakas ng foundation stage ni Linden, walang pagkakataon si Terence na manalo laban sa kanya sa ilalim ng normal na mga pangyayari, maliban kung si Terence ay naghagis ng super energy na bomba sa kanyang mukha tulad ng ginawa niya kay Panyong. Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Terence na gawin iyon. Kung hindi dahil sa walang kamatayang pagkalasing, papatayin siya kaagad ni Linden, at pagkatapos ay ibinuhos niya ang maruming tubig sa patay na lalaki. Gayunpaman, ito ay tiyak dahil naniniwala si Linden sa mga epekto ng walang kamatayang pagkalasing na hindi niya inaasahan na makakalaban ni Terence sa oras na ito. Bilang karagdagan, siya ay ganap na nakatutok sa Natalie sa sandaling ito, at sa oras na siya ay nag-react, si Terence ay nasa likuran na niya. Sa oras na sa wakas ay naramdaman ni Linden ang banta sa kanyang likuran, si Terence ay may hawak na isang bomba ng enerhiya sa kanyang kamay at idiniin ito sa likod ng kanyang ulo. Ginamit niya ang oras na mayroon siya upang alisin ang epekto ng walang kamatayang pagkalasing upang lumikha ng isang bomba ng enerhiya. Hindi ito kasing lakas ng ginamit niya laban kay Panyong, ngunit sapat pa rin itong malakas para tamaan ang mukha ng isang tao.
Hindi masasabing mabagal ang mga galaw ni Terence na i-push na niya ang kanyang mid-foundation strength hanggang sa limitasyon, at sa split second na iyon na hindi man lang maituturing na isang split second, si Linden ang unang nakaabot sa kanya, lumapit siya at hinawakan siya. Talagang naglakas loob kang palihim na salakayin ang young master na ito, talagang hindi mo alam ang kalawakan ng langit at lupa. Malamig nang inisya ni Linden ang Torren, ang aura ng isang makapangyarihang eksperto sa buong pagpapakita. Lihim na nagulat si Terence. Kahit na si Panyong, isang peak late foundation stage master, ay karaniwang nahulog sa kanyang mga kamay, hindi niya alam kung gaano kalakas ang isang master sa level na ito. Ngunit ngayon, sa wakas ay nakita na niya kung gaano kataas ang foundation stage. Bagamat ipinanganak si Linden bilang isang young master, ang kanyang sariling malakas na lakas ay hindi mababa sa kanyang prominenteng katayuan. Kung lalaban sila ng isa-isa, kailangang aminin ni Terence na hindi siya ang kalaban ni Young Master Shu. Ni hindi niya kayang tumagal ng isang palitan. At ngayon, ang energy bomb ni Terence, na matagal na niyang inihanda, ay biglang sumabog mula sa likuran ng hindi handa ang kalaban, ngunit hindi pa rin ito nagtagumpay. Sa kabutihang palad, handa si Terence para dito. Sinamantala niya ang pagkakahawak ni Linden at pinalamanan ang energy bomb sa kanyang kamay. Maliliit na trick. Napaawang ang bibig ni Linden sa panghahamak. Hindi pa siya nakakita ng isang galaw na tulad ng totoong bomba ng enerhiya noon, at naisip na isa lamang itong peking martial art na hindi pa niya nakita noon. Maaari niyang hawakan ito gamit ang isang kamay at hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Gayunpaman, nagbago ang ekspresyon ni Linden sa sandaling dumampi ang totoong bomba ng enerhiya sa kanyang kamay. Ang makapangyarihang tunay na enerhiyang nakapaloob dito ay naging dahilan upang maging siya, isang perpektong dalubhasa sa pagtatayo ng pundasyon, ay nabigla. Higit sa lahat, ang masa ng tunay na chi sa kanyang kamay ay handa ng sumabog. Ngayon lang napagtanto ni Linden Shu na muli siyang niloko ni Terence. Ang chi na ito ay hindi ang knock-off na naisip niya, ngunit isang mainit na patatas sa tuloy-tuloy. Dapat ay malinaw na malinaw sa iyo ang kapangyarihan nitong Pillfire Bomb na ninakaw ko sa iyo, di ba? Kung ayaw mong gawing big deal ito at ma-brainwash sa mga big shot sa ibaba gamit ang soul-searching technique, Young Master Shu, mas mabuting mag-isip ka ng paraan ng mabilisan, kung hindi, ang kahihinatnin nito ay magiging kakilakilabot. Mabilis na umiwas si Terence bago siya umiwas at umatras. Bago niya bitawan ang energy bomb, hindi siya naglakas loob na paputukin ito. Kung tutusin, masyadong malapit ang dalawa, at kung pasabugan nila ito, pareho silang masusugatan. Gayunpaman, ang lakas ni Terence ay halatang mas mahina kaysa kay Linden. Kahit na makakabawi siya pagkatapos ng pagsabog, maaaring patayin siya ni Linden habang siya ay nagpapagaling. Kasuklam-suklam na maliit na tao. Nagmura si Linden sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin, ngunit maaari lamang niyang pabayaan si Terence sa ngayon at asikasuhin muna ang energy bomb sa kanyang kamay. Gaya nga ng sinabi ni Terence, kung hahayaan niyang sumabog ang energy bomb na ito, hindi lamang magiging walang kabuluhan ang plano niyang ipilit ang sarili kay Terence, kahit na gusto niyang i-frame si Terence, mahirap para sa mga tao na paniwalaan siya ng buo, dahil tiyak na hindi tatayo ang Natalie sa kanyang panig. Kaya naman, masusunod lang niya ang plano ni Terence at alagaan ang energy bomb sa kanyang kamay bago siya makapag-move on. Hindi mo man lang sinabi na ang kasuklam-suklam ay ang mga hanggal na salita ng mahina. Malamig na tumawa si Terence. Ang kanilang mga lakas ay hindi tumugma sa lahat. Kung hindi niya ito ay set up, hindi niya magagawang makitungo sa isang tulad ni Linden. Malamig na napa-M si Linden. Wala na siyang oras na sayangin si Terence. Hawak-hawak niya ang energy bomb sa kanyang kamay at sumabog ang kanyang katawan sa walang kapantay na aura. Ang kanyang lakas ng isang foundation stage peak ay agad na na-activate sa sukdulan. Patong-patong ng enerhiya ang nakabalot sa energy bomb sa kanyang kamay. Boom! Sa isang mahinang tunog, sa wakas ay sumabog ang totoong bomba ng enerhiya. Gayunpaman, sa ilalim ng ganap na kontrol ni Linden, hindi ito naglaho. Ang kapangyarihan ay talagang ganap na hinarang ng tunay na enerhiya ni Linden. Gaya ng inaasahan sa isang perpektong foundation establishment cultivator, ang kanyang lakas ay talagang nakakabigla.
Napabuntong hininga si Terence sa kanyang sarili, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi tumitigil sa paggalaw. Sinamantala ang puwang sa pagsugpo ni Linden sa energy bomb, tinamaan niya ang 23rd style ng wildfire na 8 trigrams na palad sa mukha niya. Ang hamak na langgam na tulad mo ay nangangahas na makipaglaban para sa kaluwalhatian sa akin. Talagang hindi mo alam kung ano ang kamatayan. Gustong magpakitang gilas ni Linden, ngunit sinampal siya ni Terence sa mukha bago pa siya matapos. Bang! Bang! Naubos na ni Linden ang 70% ng kanyang purong chi at nasa puntong hindi na niya ito mapunan. Ito ay isang ganap na hindi inaasahang pag-atake. Isang peak foundation stage master ang ipinadala ni Terence, isang mid foundation stage. Duguan ang mukha niya. Damn it! Si Linden ay pinilit sa isang solidong sulok ng palad na ito at hindi napigilan ang pag-ubo ng dugo. Hindi siya makatayo ng mahabang panahon habang tinatitigan niya si Terence na may apoy na bumubuga sa kanyang mga mata. Gusto niyang punitin ito sa 8 piraso para ilabas ang puot sa puso niya. Sa kabilang banda, hindi rin masyadong maganda ang kalagayan ni Terence. Matapos gamitin ang energy bomb at ang 23rd style ng nagngangalit na apoy na 8 trigrams bomb, ang kanyang katawan ay ganap na naubos ng enerhiya. Kahit na ang Jade Space ay hindi ito agad na mapunan. Huwag kalimutan, ang mga epekto ng paglalasing ng Diyos ay nananatili pa rin sa kanyang katawan. Pakiramdam ang mga alon ng pagkahilo, alam ni Terence na ang mga bagay ay hindi maganda. Ngayong naubos na ang kanyang chi, babalik muli ang mga epekto ng walang kamatayang pagkalasing. Kung hindi siya nagmumuni-muni ngayon, malapit na siyang mawala sa isip niya na medyo nakakamatay. Nang makita ito, nagliwanag ang mga mata ni Linden. Bagamat hindi sinasadyang natalo niya si Terence ngayon, mayroon pa ring hindi malulutas na pagkakaiba sa lakas sa pagitan nila. Gaano man kalaki ang nawala sa kanya o gaano man kalubha ang kanyang mga pinsala, hanggat kaya niyang gumaling, ito ay kasing dali ng pag-flip ng kanyang kamay para alisin si Terence. 4,004. Hehe, akala ko isa kang makapangyarihang Terence na may 3 ulo at 6 na braso, ngunit lumalabas na hindi mo rin kayang labanan ang epekto ng walang kamatayang lasing. Napakabuti, ang batang master na ito ay orihinal na gustong bigyan ka ng mabilis at walang sakit na kamatayan, ngunit ngayon ay nagbago ang isip ng young master na ito. Ngayon, tiyak na hahayaan kitang matikman kung ano ang pakiramdam ng mas mabuting patay na. Kinagat ni Linden ang kanyang mga ngipin at sinabing may mabangis na ekspresyon. Sa isang hininga, hanggat si Linden ay maaaring magpumiglas mula sa sulok at maibalik ang kanyang kadaliang kumilos, kahit na mayroon lamang siyang 10% na purong chi na natitira sa kanyang katawan, magiging kasing dali ng pagpiga sa isang surot hanggang sa mamatay kung gusto niyang patayin si Terence. This time, nagkamali siya ng kalkula. Nagpapanik si Terence, walang makakapagligtas sa kanya dito, at kung hindi pa rin mapigilan ni Linden ang epekto ng walang kamatayang pag-inom sa oras na bumangon siya, talagang mamamatay siya dito. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling alisin ang mga epekto ng gamot ng lasing ng Diyos. Hindi lang ito nanghina, lumalakas ito at lumakas. Hindi man lang makabangon si Terence, lalo pa ang pakikitungo kay Linden. Sa wakas, dahan-daang nabawi ni Linden ang kanyang kadaliang kumilos. Nabasag at nabasag ang lumubog na pader sa likod niya habang tumatayo. Ang mga kaliskis ng tagumpay ay unti-unting tumagilid pabor sa kanya. Handa ka na bang mamatay, Newbie Linford? Malamig na ngumiti si Linden, mukhang nanalo. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang tunog ang biglang dumating mula sa kanyang likuran. Kotse! 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 Paglingon ko, agad na namutla ang mukha ni Linden. Ito ay ang maliit na curly bear na kakaalis niya lang, at ito ay tumatakbo na may isang pares ng higanteng gunting sa likod nito. Sa orihinal, ang mahinang batang espiritual na hayop tulad ng maliit na curly bear ay hindi isang banta kay Linden. Sa makatuwid, hindi niya sineseryoso ang maliit na lalaki na ito mula sa simula hanggang sa wakas at sinipa lamang ito. Bukod dito, ang maliit na curly bear na ito ay nakainom na ng walang kamatayang pagkalasing sa ibaba at tulala. Ito ay hindi isang banta sa lahat. Gayunpaman, isang bagay ang nakalimutan ni Linden.
Kilala ang mga kulot na oso na mahilig uminom. Ang mga kulot na oso na nakainom ng spirit wine at ang mga kulot na oso na hindi nakainom ng spirit wine ay dalawang ganap na magkaibang pag-iral. Bago uminom, ang kulot na oso ay palaging simple at masunurin. Halos hindi ito gumawa ng inisyatiba upang saktan ang mga tao. Gayunpaman, pagkatapos uminom ng spirit wine, lalo na pagkatapos malasing, hindi lamang nagbago ng husto ang ugali nito, ngunit maging ang lakas nito ay sasailalim din sa kumpletong pagbabago. Normal lang na tumaas ito ng ilang beses o kahit 10 beses. Tinatawag ng mga tao ang prosesong ito na lasing na kabaliwan. Ang lasing na siklab ng galit ay isang likas na kakayahan ng kulot na tribo ng bear. Bagamat ang maliit na curly bear ay sanggol pa, ito ay may parehong kakayahan. Ngayon, hindi lang namumula ang mga mata nito, pati balahibo nito ay nagsisimula na ring mamula. Nagsimulang maglabas ng mabangis na aura ang katawan nito. Paano ko nakalimutan ang tungkol dito? Sa sandaling ito, hiniling ni Linden na bigyan niya ang sarili ng 2 mahigpit na sampal. Ang dahilan kung bakit ang kulot na buhok na tribo ng oso ay maaaring may rank bilang isang makapangyarihang espiritong hayop ay dahil sa kanilang likas na kakayahan na lumalaban sa langit na lumasing sa lasing. Kahit na ang isang ordinaryong maliit na kulot na buhok na oso na may kaunting lakas ay magiging isang mabangis na nilalang na hindi maaaring maliitin pagkatapos mapunta sa isang lasing na galit. Kung iyon lang, hindi magiging big deal. Sa lakas ni Linden sa perpektong yugto ng pagtatatag ng foundation, madali niyang haharapin ang isang may sapat na gulang na curly bear na naging lasing, lalo pa ang isang sanggol lamang. Ang problema ay gumugol siya ng maraming pagsisikap upang sugpuin ang bomba ng enerhiya, at wala man lang siyang 10% ng kanyang chi na natitira. Tinamaan din siya ng nagngangalit na apoy ni Terence na 8 Trigram Palms 23rd style, at ang kanyang chi ay nagkagulo. Kahit na unti-unti na niyang binabawi ang kakayahan niyang gumalaw, wala pa rin siya sa stage kung saan siya makakalaban. Ito ang oras na siya, isang perpektong eksperto sa pagtatayo ng pundasyon, ay nasa pinakamahina. Ang maliit na curly bear ay naging lasing na lasing. Para bang darating ito para sa kanyang buhay. Natakot si Linden kaya namutla ang kanyang mukha. Walang magawa si Linden habang dinadala ng maliit na curly bear ang higanteng gunting na nagpapakibot sa mga talukap ng mata. Umungol ito sa mahinang boses at hakbang-hakbang na lumapit na may lubhang mapanganib na aura. Sa sobrang takot ni Linden ay halos maiihi na niya ang kanyang pantalon. Siya ang young master ng tumataas na Sky Pavilion, ang senior brother ng manager ng pavilion, at isang perpektong foundation stage cultivator. Gayunpaman, malapit na siyang mamatay sa kamay ng isang batang oso na kulot ang buhok. Kung ang bagay na ito ay kakalat, ito ay magiging isang alamat sa mundo. Little Bai, huminahon ka. Ako si Linden. Ang Linden na nagpapakain sa iyo ng masarap na pagkain noon. Hindi mo ba ako nakikilala? Sa sobrang takot ni Linden ay nauutol siya at nagmamadaling humingi ng awa na may halatang nanginginig na boses. Ang dakilang young master na si Shu ay hindi pa nahuhulog sa ganoong kalunos-lunos na sitwasyon noon napakalakas niya, ngunit hindi siya makagalaw dahil sa isang baguhan na tulad ni Terence. Ngayon, napilitan pa siyang humingi ng awa sa isang maliit na curly bear. Walang maniniwala kung sasabihin nila sa kanila. Kung ang kabilang partido ay isang tulad ni Terence, maaaring hindi masyadong matakot si Linden. Pagkatapos ng lahat ay may kanya-kanyang alalahanin, at hindi nila kayang salakayin si Young Master Shu nang walang anumang pagpigil. Ngunit iba ang maliit na curly bear. Kahit gaano pa katao ang lalaking ito, isa pa rin siyang espiritong hayop. Ang batang ito ay sadyang ignorante at walang takot. Hanggat nabigyan ng pagkakataon, magagawa talaga nito ang kahit ano. Hindi man lang ito nagkaroon ng pagkakataon na humingi ng awa. Ito ay mas nakakatakot kaysa sa mga tao. Si Terence, na nagsisikap na sugpuin ang mga epekto ng walang kamatayang pagkalasing, ay hindi alam kung matatawa o maiiyak sa nakakatawang eksenang ito. Hindi siya makapaniwala, ngunit nangyari iyon sa ilalim mismo ng kanyang ilong. Napabuntong hininga na lamang siya sa katawa-tawang kapalaran. Bitek, basag.
Kahit gaano pa humingi ng awa si Linden, dala pa rin ng maliit na curly bear ang dambuhalang gunting nito at walang tigil na sumugod sa kanyang tabi. Parang master, parang alagang hayop. Kung si Natalie, ang master, ay labis na napupuot kay Linden, natural na walang exception ang maliit na curly bear. Ang uri ng pagkasuklam na nagmula sa kaibuturan ng puso nito ay hindi isang bagay na mabibili ni Linden ng kaunting pagkain. Pagkatapos, sa ilalim ng labis na nakakatakot na tingin ni Linden, biglang inilagay ng maliit na curly bear ang higanteng gunting sa ilalim ng kanyang pandiya. Natigilan din si Terence sa eksenang ito, at isang pangungusap lang ang lumitaw sa kanyang isipan, iyon ang sinabi ni Natalie nitong nakaraan, kung manggahas siyang mag-isip ng masama, puputulin ko siya. Malinaw na naalala ni Terence na noong sinabi ni Natalie, ang maliit na curly bear ay gumawa pa ng cutting action ng napaka-cooperatively. Noong mga panahong iyon, akala niya ay biro lang iyon. Ngayong naisip na niya ito, handa na ang maliit na curly bear na isabuhay ito. Hoy! Hoy! Ano ang gusto mong gawin? Lumayo ka sa akin, mawala ka, o papatayin kita ng hampas ng palad. Sa sobrang takot ni Linden ay nabasa ang pandiya ng kanyang pantalon. Nagmumura siya sa takot habang sinusubukan niyang umatras. Sa kasamaang palad, may isang sulok sa likuran niya, at ito ay walang kabuluhan. 4,005. Sa sandaling ito, ang balahibo ng maliit na curly bear ay naging ganap na pula. Ang mga mata nito ay naging pula na rin ng dugo, at halatang baka sa kanila ang pagkalasing. Nang makita ito ni Linden, hindi niya maiwasang makaramdam ng manhid ang kanyang anit. Noon lamang naalala ni Linden na ang kombinasyon ng curly bear at immortal inebriation ay isang kombinasyon ng bawal na kinikilala ng publiko. Sapat na ang problema na painumin ng alak ang curly bear, ngunit ngayon, pagkatapos uminom ng walang kamatayang pagkalasing, siya ay nasa isang matinding estado ng pagkalasing. Kung gusto niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay at ligawan ang kamatayan, kahit ang mga immortal ay hindi siya mapipigilan. Young Master Shu, mas mabuting tiisin mo ang sakit. Kung hindi, hindi maganda kung akitin mo ang atensyon ng mga big shot sa ibaba. Biglang sabi ni Terence, puno ng kahulugan ang tono niya. Siyempre, casual lang itong sinasabi ni Terence. Sa mga silid ng malalaking shot na ito, may mga high-level na practitioner na nag-set up ng mga paghihigpit. Ang bawat isa ay isang makalangit na landas master at madaling gamitin ang kanilang espiritu upang madama kung ano ang ginagawa ng ibang tao. Kung walang mga paghihigpit, walang sino man ang magkakaroon ng anumang mga lihim. Walang makakarinig kay Linden kahit sumigaw siya. What the F*** are you talking about? Nasa kalagitnaan pa lang ng pangungusap si Linden nang makarinig siya ng kaluskos mula sa ibaba. Ang higanteng gunting na nakadikit sa kanyang pandiya ay biglang isinara ng maliit na kulot na buhok na oso. Sa isang iglap, tumahimik ang buong mundo. Nakatitig ng blanco sa pool ng dugo sa kanyang pandiya, hindi makapag-react si Linden sa nangyari sa mahabang panahon. To be more precise, nakapag-react na siya, pero hindi lang siya naglakas loob na maniwala. Dahil sa sobrang gulat ay hindi man lang niya naramdaman ang matinding sakit na nagmumula sa kanyang pandiya. Tiningnan ni Terence ang eksena at natigilan ng matagal. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi niya, mula ngayon, magkakaroon ng isa pang betang sa mundo ng paglilinang. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay napigilan ni Terence ang mga epekto ng walang kamatayang pagkalasing at nabawi ang kanyang kakayahang kumilos. Si Linden naman ay tulala lang na nakaupo. Hindi siya nakagawa ng ingay o gumagalaw man lang. Nakalimutan pa niyang tanungin si Terence kung ano ang ibig niyang sabihin ng muli. Gayunpaman, hindi naglakas loob si Terence na maliitin siya. Biglang naging eunuch mula sa isang lalaki, lalo na kapag ang kabilang partido ay si Linden, ang young master ng tumataas na Sky Pavilion na may magandang kinabukasan. Ito ay ganap na hindi mahuhulaan kung ano ang kanyang gagawin pagkatapos ng ganoong pagbabago. Si Linden ay wala sa magandang kalagayan ngayon, ngunit isa pa rin siyang Foundation Paragon. Kung talagang gusto niyang magalit, hindi makakalabas si Terence dito nang hindi nasaktan maliban kung may ibang namagitan.
Nakatitig kay Linden, maingat na tumayo si Terence at hinaila ang maliit na curly bear, na medyo hindi pa nasisiyahan at handa nang putulin muli si Linden, pabalik mula sa likuran. Ang mga kakaibang kulot na oso ay kadalasang nawala ng malay pagkatapos nilang lasing, maliban sa ilang napakalakas na individual. Ngunit ang maliit na curly bear na ito ay hindi man lang lumaban ng yakapin ito ni Terence. Maliban sa kakaibang itsura nito sa dati, hindi man lang ito lumaban. Sa halip, sumunod ito sa braso ni Terence at umupo sa kanyang balikat. Ibinigay nito sa mga tao ang pakiramdam na matapos ang maliit na batang ito ay pumasok sa isang lasing na galit, maliban sa pagiging mas matapang ng kaunti kaysa sa mga normal na marahas na tao, ang kanyang isip ay malinaw pa rin. It was really unexpected. Kung talagang nabaliw siya, hindi lang si Linden ang magdurusa sa gunting, baka maapektuhan din si Terence. Nang makitang hindi pa rin nagre-react si Linden, hindi umimik si Terence at agad niyang binuhat ang walang malay na Natalie. Napabuntong hininga siya at tahimik na lumabas ng kwarto. Logically speaking, hanggat may malay pa si Linden, imposible para sa kanya na hindi makagalaw sa maliit na curly bear, at hindi niya maaaring hayaang buhatin ni Terence ang Natalie palayo. Gayunpaman, ang katotohanan ay ang taong ito ay tulalo mula sa simula hanggang sa katapusan, nakatitig lamang sa pool ng dugo sa kanyang pandiya, na parang hindi niya nararamdaman ang anumang nangyayari sa labas. Nakahinga lang ng maluwag si Terence pagkatapos niyang matagumpay na umalis sa ikatlong palapag na may hawak na Natalie sa kanyang mga bisig. Sa oras na ito, nakikita na siya ng mga tao sa ibaba. Habulin man siya ni Linden, basta gumawa siya ng kaunting ingay at mapansin, natural na may pipigil sa kanya. Nakakaloka talaga ang birthday banquet ngayon. Kahit na sa lakas ng isip ni Terence, hindi niya maiwasang makaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Ito ay talagang medyo mapanganib. Hindi niya akalain na maaapektuhan siya ng alok sentimo pagkatapos ng lahat, nakainom na si Terence ng libu-libong baso sa karaniwang mundo, ngunit hindi niya akalain na ang walang kamatayang inebriation na ito ay talagang tumutugma sa pangalan nito. Ngunit hindi ito pinagsisihan ni Terence. Bagamat kaya niyang itabi ang alak sa Jade Space, hindi nang ahas si Terence na gawin iyon. Ang landas ng langit ng mga masters na ito ay iba sa mga normal na practitioner sa secular na mundo. Bukod dito, ang lakas ni Linden ay naroon para makita ng lahat ito ay mas mataas kaysa kay Terence. Kung may nangyaring mali, maaari itong humantong sa mas malaking problema. Pagkatapos ng lahat, pinagmamasdan silang mabuti ni Linden. Ang ganitong uri ng bagay ay maaari lamang gawin ng palihim kapag ang iba ay hindi binibigyang pansin, at hindi maaaring maging pabaya. Sa sandaling ito, isang pamilyar na boses ang biglang tumunog sa kanyang tenga. Little junior brother, bakit mo ako niyayakap? Nagulat si Terence nang makitang nakatitig si Natalie sa kanya nang may pagtataka. Mabilis niya itong binitawan at awkward na ibinaba, ayos ka lang matapos malasing sa Immortals Inebriation. Sa kanyang opinyon, kahit na siya mismo ay nahirapan na sugpuin ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng walang kamatayang pagkalasing, kaya't si Natalie, na nasa tuktok ng maagang yugto ng lupain ng pagtatayo ng pundasyon, ay dapat na mas mahirap na labanan ito. Ngunit bakit tila walang epekto sa kanya ang walang kamatayang paglalasing sa sandaling ito? Immortal Inebriation. Hinaplos ni Natalie ang likod ng kanyang leeg, kung saan siya pinatalsik ni Linden, at sinabing may nalilitong tingin, napilitan akong uminom ng walang kamatayang paglalasing. Hindi ba ang paboritong bagay ng maliit na white na iyon? Kailan ako uminom nito? Hindi ba ngayon lang kita nakausap, little junior brother? Ang bagal talaga ng batang miss na ito. Walang imak na umiling si Terence, na knockout ka ngayon lang, at binigyan kanya ng Immortals Inebriation. Akala ko matutulad ka kay Bai, walang malay. Syempre hindi. Kahit na ang maliit na puti ay mababaliw kapag ito ay umiinom ng walang kamatayang pagkalasing, ito ay palaging magiging mas energetic kapag mas umiinom ito. Ito ay talagang matino. At hindi lamang maliit na puti, hindi ako natatakot sa ganitong bagay, kahit na
Bata pa lang ako, ang aking lolo ay ginawa akong magbabad sa lahat ng uri ng mga banga ng gamot sa espiritu araw-araw, kaya ako ay immune sa lahat ng gamot at walang gamit sa kaya ako ay immune sa lahat ng gamot at poisons. Ang walang kamatayang pagkalasing. Buong pagmamalaking itinaas ni Natalie ang kanyang leeg. Immune to all poisons. Kaya ganyan. Napagtanto ngayon ni Terence siya ay immune sa lahat ng lason, at ganoon siya lumaki sa karaniwang mundo. Kaya lang hindi ito gumana sa Sky Class Island, at hindi pa niya narinig ang alinman sa mga lason na ito. 4,006. Gayunpaman, sa kasong ito, kahit na hindi pinutol ng maliit na curly bear si Linden, magiging mahirap para sa plano ni Linden na maisakatuparan ngayon. Dahil walang epekto ang walang kamatayang inebriation, gusto niyang ipilit ang sarili sa Natalie. Sa oras na iyon, imposibleng hindi niya ito magising. Kapag sumigaw si Natalie, ang kanyang wakas ay hindi magiging kasing simple ng pagkaputol, ngunit mas mabilis at mas malungkot ang mamamatay. Sa oras na ito, tumingin si Natalie sa kanyang natanggal na sinturon at sa wakas ay napansin na ang kanyang damit ay medyo magulo. Bigla niyang tinakpan ang kanyang dibdib ng nahihiyang mukha at sinabing, "Little junior brother, you're not good. Tell me, anong ginawa mo sa akin ngayon?" Wala. Pinagpawisan si Terence. Wala man lang siyang nagawa. Gayunpaman, ang nerbiyos ng batang ito ay talagang sapat na malaki. Ang gulo ng damit niya, at talagang natagalan siya sa pagre-react. "You really didn't. Saka paano naging ganito ang damit ko?" Tumingin si Natalie na may kainahinala sa paligid. Bigla siyang kumurap at tumawa, "Little junior brother, aminin mo na lang. Huwag kang mag-alala, hindi kita masisisi." Hindi nakaimik si Terence. He had to be honest, "I really didn't. It was someone else, Linden. Siya rin ang nagpatalsik sa'yo." Malamang nag-squat pa siya sa kwarto. Yung nakakainis na lalaki. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Natalie. Ang maluwag at mapagbiro niyang ekspresyon ay napalitan ng kinakabahan, siya. Anong ginawa niya sa akin? Sa totoo lang, wala siyang masyadong ginawa. Pagkatapos kanyang patumbahin, pinainom kanya ng walang kamatayang pagkalasing at tinanggal ang iyong sinturon. Wala siyang nakuhang benepisyo at naging eunuch siya mismo. Tumawa si Terence. Eunuch. Nalito si Natalie. Kailangang sabihin sa kanya ni Terence ang lahat mula sa simula hanggang sa wakas. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay bumalik sa katinoan si Natalie, "Little junior brother, ang ibig mo bang sabihin ay pinutol ng maliit na puti si Linden?" "Well, to be precise, pinutol nito si Linden." Tumanggo si Terence. Nang makitang nag-aalala si Natalie, inaliw niya ito, "Little senior sister, hindi mo kailangang mag-alala. Ito ang lahat ng kasalanan ni Linden. Nararapat siya." Sa hindi inaasahang pagkakataon, tuwang-tuwa si Natalie at binigyan ang maliit na curly bear ng thumbs up na nagsasabing, "Little white, well done. Dapat kitang gantimpalaan ng mabuti para sa susunod na buwan. Matagal ko nang gustong gawin ito, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Ngayon, natupad ko na ang hiling ko." Nakaramdam ng lamig si Terence sa kanyang mga salita. Nakaramdam siya ng kaunting guilty na nakatayo sa tabi ng miss na ito na gustong pumutol ng mga tao sa bawat pagliko. Si Linden ay nag-iisip tungkol sa kanya sa loob ng maraming taon, ngunit ang babaeng ito ay may ganoong mapanganib na pag-iisip sa buong araw. Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay nagpanik na si Terence para sa young master na ito na si Shu. Nasaan ang nakakainis na lalaki na iyon? Hindi ba siya naputol sa mga baiting ng kaunting puti? "Dali, dalhin mo ako sa kanya." Sabik na subukan ni Natalie, nagniningning ang kanyang mga mata habang nagpupumilit. Pinagpawisan muli si Terence. Kailangan niyang makilala muli ang miss na ito. Other than her usual innocent and cute side, may kakaiba siyang side sa kanya. Ito ay medyo hindi inaasahan. Bagamat labis pa rin ang takot niya kay Linden, hindi niya kinaya ang patuloy na paghihimok ni Natalie. Madala lamang siya ni Terence at ang maliit na curly bear pabalik sa silid. Ang kasalukuyang kalagayan ni Linden ay hindi pa rin maganda. Kahit na aminin ni Terence na hindi siya mananalo, hindi dapat mahirapan ang oras para sa Natalie na tawagan ang mga tao.
Pagpasok sa silid, ang mga talukap ni Terence ay kumaibot hindi na kailangan ang kanyang pag-aalala, dahil si Linden ay wala kahit saan, nag-iwan lamang ng isang pool ng dugo sa sulok upang patunayan kung ano ang nangyari. Nasaan ang taong nakakainis? Nagtatago ka ba? Tumingin si Natalie sa paligid ng bahay para sa bagong hinirang na Yunoko, si Linden, ngunit hindi niya ito makita. Puno ng disappointment ang mukha niya. Siguro. Ang tono ni Terence ay nagdulot din ng hindi maarok na sorpresa. Ang pagharap sa gayong malaking insidente ay sapat na upang baguhin ang isang buhay. Hindi kakaiba para kay Linden na gumawa ng kahit ano sa oras na ito, ngunit medyo kakaiba pa rin ang mawala sa manipis na hangin ng walang tunog. Kahit na hindi matanggap ni Linden ang katotohanan sa sandaling ito, kahit na siya ay lubos na nasaroon ng loob, sa oras na siya ay nag-react, mayroon lamang dalawang uri ng pag-iisip sa kanyang isipan. Ang isa ay upang isuko ang kanyang sarili, at ang isa ay upang tiisin ang kahihiyan. Gayunpaman, isang bagay ang malinaw anuman ang resulta, hinding-hindi papayagan ni Linden sina Terence at Natalie ng ganoon kadali. Maaaring mayroon siyang ilang reserbasyon kapag nakikipag-ugnayan sa Natalie, ngunit pagdating kay Terence, isang baguhan sa Green Cloud Pavilion na walang background, wala siyang masyadong dapat ipag-alala sa kanyang kasalukuyang estado. Naisip pa ni Terence na sa sandaling bumalik sila, si Linden ay magpapatuloy sa pagpatay. Kahit na hindi niya mapatay si Natalie, tiyak na mamamatay si Terence kasama niya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mawawala si Linden sa silid ng walang salita. Kailangang malaman ng isa na si Terence ay nakatayo sa nag-iisang hagdanan mula noong umalis siya sa silid. Paakyat man o pababa si Linden, basta normal siyang naglalakad palabas, hindi siya makakatakas sa pansin ni Terence. Ang tanging paliwanag ay tumalon ang lalaki mula sa bintana, ngunit ini-scan ni Terence ang lugar sa pamamagitan ng bintana, mahigpit ang seguridad, at walang kakaiba. Sa napakaraming gwardya, maaaring hindi sila maglakas loob na subaybayan ang loob ng tirahan ng Hayes, ngunit kung may sumisira sa bintana, tiyak na hindi sila makakatakas sa kanilang mga mata at tainga. Hindi pa banggitin ang kasalukuyang kalunos-lunos na kalagayan ni Linden, kahit na siya ay nasa tuktok ng perpektong pundasyon ng gusali ng lupain, magiging mahirap para sa kanya na ganap na magtago mula sa mga taong ito at mawala sa manipis na hangin. Hindi alam ni Terence kung ano ang nangyayari. Pinag-isipan niya iyon at napagtanto niya na baka may iba pang nakatagong daanan sa bahay na hindi mahanap ng mga tao. F***, hindi ko inaasahan na duwag ka. Nagpout si Natalie sa pagkabigo, ngunit pagkatapos ay masayang sinabi, pero maganda rin ito. Ngayong naging eunuch na ang nakakainis na kasama, siguradong hindi na siya maglalakas loob na lumapit at guluhin ako. Ang maliit na curly bear, na tila bumalik sa normal, ay muling nag-cutting gesture, na para bang puputulan niya ang sinumang maglalakas loob na guluhin si Natalie. Hindi napigilan ni Terence na matawa. Gayunpaman, naputol ang buhay ng dakilang young master na si Shu sa kamay ng munting lalaki na ito, at ang maliit na curly bear ay talagang itinuturing na may napakatalino na record. Kung mababa ang tingin ng iba, baka sumunod talaga sila sa yapik ni Linden. Little senior sister, bakit hindi mo muna sabihin sa lolo mo ang tungkol dito? Kung gagawin itong dahilan ng kabilang partido para mahirapan ka, baka magulo. Paalala ni Terence. 4,007. Bagamat si Linden lamang ang dapat sisihin sa pangyayari ngayon, kung si Linden ay babalik at gagawa ng isa pang bersyon, na ginagawang biktima ang kanyang sarili, ang usapin ay magiging malabo. Hindi imposible na hinanap ni Leonardo si Truett para sa kapakanan ng kanyang apo, na malaki ang pag-asa niya. Gayunpaman, inilibot ni Natalie ang kanyang mga mata at sinabing may katiyakan, "Little junior brother, hindi mo naiintindihan." Ang isang nakakainis na tao na tulad ni Linden ay iniisip lamang kung paano sakupin ang posisyon sa buong araw. Ang lahat ng iba ay panandaliang ulap lamang. Kaya naman, siguradong wala siyang lakas ng loob na sabihin sa kanyang pamilya ang pangyayari ngayon. Sa kabaligtaran, kailangan niyang itago kung saan-saan, sa takot na malaman ng pamilya niya na naging eunuch na siya, hehe. Totoo iyan.
Kung malalaman ito ng kanyang lolo na si Leonardo, malamang na mababawasan siya sa isang marginal figure. Tumango si Terence bilang pagsang-ayon. Ito ay talagang hindi mahirap unawain. Walang pamilyang hahayaan ang isang beteng na pumalit sa kapangyarihan. Ito ay isang bagay na hindi mapag-aalinlanganan. Bukod dito, kahit nasabihin sa kanila ni Linden ang lahat, hindi ito makikinabang sa kanya sa anumang paraan. Sa kabaligtaran, ito ay magiging isang malaking panganib dahil hindi kailanman pumikit si Truett sa mga bagay ng kanyang nag-iisang apo. Kaya hindi ko na kailangan pang sabihin kay Lolo ang tungkol dito. Kung hindi, magkakaproblema kami ni Little Bearly. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami makulong. Inilabas ni Natalie ang kanyang dila at sinabi. Hindi napigilan ni Terence na matawa, hindi nakakagulat na ang babaeng ito ay napaka-opinyenado. Ito ang ugat ng lahat-lahat ang katalinuhan ng maliit na senior sister na ito. Nawala si Linden, at tumingin si Natalie sa pool ng dugo sa sulok ng dingding. Medyo naiinis siya, at hinayla si Terence pababa ng hagdan pagkaraan ng ilang sandali. Pagbaba nilang dalawa, nasa sukdulan na ang handaan. Maraming big shot ang nagiinuman sa isa't isa at nagtitipon sa 2 at 3. Sinisikap nilang bumuo ng mga relasyon sa isa't isa at nag-uusap ng malakas. Nagniningning ang mga mukha nila. Lumingon si Terence sa paligid at nakitang si Andrew at ilang iba pa ay nakapaligid kay Leonardo, na nambobola siya. Si Julius, ang pinakabata at pinakakilalang tao sa bulwagan, ay wala kahit saan. Hindi niya alam kung bakit maagang umalis si Julius para sa isang mahalagang okasyon. Medyo naghinala si Terence, ngunit naaalala ang pagmamalaki ni Julius, hindi kakaiba para sa kanya na umalis sa mesa ng mag-isa. Palagi bang umaalis si Hallmaster Julius ng napakaaga para sa mga sulo-salo sa ganoong sukat? Lumingon si Terence sa Natalie. Nag-isip sandali si Natalie, pagkatapos ay umiling at sinabing, hindi, siya ang master ng Law Enforcement Hall. Tungkulin niyang panatilihin ang kaayusan. Karaniwan siyang nananatili hanggang sa katapusan. Maliban na lang kung may espesyal na sitwasyon, maaga siyang aalis. Anong meron? Mga espesyal na pangyayari. Wala ito, nagtanong lang ako. Nakangiting sabi ni Terence. Tulad ng kaina hinala ni Terence, isang matandang kakilala ang lumapit sa kanya. Ito ay si Melba, ang buong kapangyarihan na kinatawan ng Hong Chamber of Commerce ng North Island. Young Hero Linford, kumusta ka na? Ang mukha ni Melba ay may magiliw na ngiti, ngunit ang kanyang mga salita ay may mas malalim na kahulugan. Manager Hong, kumusta ka na? Salamat sa pagtulong mo sa akin ngayon. Bahagyang ngumiti si Terence. Simpleng pag-uusap lang iyon, ngunit alam na ng magkabilang panig kung sino si Terence. Sinabi ni Terence kay Melba ang kanyang pagkakakilanlan. Kung tutusin, kung hindi siya si Linford, hindi niya sana nakita si Melba noon. Siya ay 79% na sigurado na si Terence ay si Linford nang lumabas si Melba upang iligtas siya, ngunit iba kung inamin ito ni Terence. Kung hindi aaminin ni Terence, mawawala sa kanya ang pabor na ginawa niya para sa kanya, at kailangan niyang ibaba ang kanyang pagsusuri sa karakter at halaga ni Terence. Sa kabutihang palad, si Terence ay hindi isang taong walang utang na loob. Hindi niya ito binigyan ng pagkakataong gawin iyon. Nagningning ang mga mata ni Melba habang nakatingin kay Andrew at sa iba pa sa malayo, mamantong hininga, talagang matapang si Hero Linford. Napapaligiran siya ng malalakas na kaaway, at naglakas loob pa rin siyang lumitaw sa sitwasyong ito. Masasabi ko, humanga ako. Darating din ang darating. Konting panahon na lang. Kakayanin na lang natin pagdating. Walang pakialam na sabi ni Terence. Sa totoo lang, hindi niya akalain na maraming mangyayari ngayon. Kung alam niya ng mas maaga, pinag-isipan niya ito ng mabuti at nagpa siya na makipagsapalaran. Pero nangyari na ang dapat at hindi dapat mangyari, at wala nang saysay na pagsisihan ito ngayon. Ang kaisipan ni Terence ay isa na ngayong klasikong halimbawa ng walang dapat ipag-alala kapag puno ka na ng kuto, o sa halip, ang isang patay na baboy ay hindi natatakot sa kumukulong tubig. Sa huli, walang ganap na kaligtasan sa mundo ng pagsasanay, ang mga banta ay palaging nandyan, malaki man o maliit.
Alam ni Terence na mas mabuting harapin sila kaysa iwasan sila. Ang batang bayani na si Linford ay napakatapang. Ngunit kung kailangan mo ng anuman, maaari mong sabihin sa akin. Kahit na ako ay matanda na, maaari pa rin akong maging kapaki-pakinabang laban sa ilang maliit na prito. Nakangiting sabi ni Melba. Kung gayon, nagpapasalamat ako kay Manager Hong para sa kanyang mabuting hangarin. Mahinang sabi ni Terence. Hindi pa niya kailangan ng tulong mula sa labas, hindi bababa sa bago na tuklasan ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi na nagtagal si Melba matapos makipag-usap kay Terence. Pagkatapos ng lahat, kinatawan niya ang Hong Chamber of Commerce at isa sa ilang maiinit na piggery sa bulwagan. Sa isang sensitibong sitwasyon na tulad nito, hindi siya masyadong makahalubilo kay Terence. Kung kumilos siya ng masyadong palakaibigan, hindi niya tutulungan si Terence, sasaktan niya ito. Pagkatapos nito, ang birthday party ay naging isang pagtitipon para sa mga nakatataas na echelon, at wala itong kinalaman sa isang maliit na piggery tulad ni Terence. Matapos hilahin ng Natalie saglit, maagang umalis si Terence. Mas gugustuhin ni Terence na bumalik sa kanyang kuweba at magsanay kaysa panoorin ang malalaking shot na ito na naglalaro ng isang power game. Sa ganoong paraan, mas magaan ang pakiramdam niya. Baka isang araw, isa siya sa mga big shot dito, pero at least sa ngayon, wala siyang interes sa mga kalokohang ito. Ngayon, si Linden ay ganap na naging isang kaaway na hindi magpapahinga hanggat hindi namatay ang isa sa kanila. Matapos maging eunuch sa pamamagitan ng isang pares ng gunting, mahirap isipin kung anong uri ng paghihiganti ang gagawin niya sa hinaharap. Dati, susundin niya ang mga patakaran ng laro ng tatlong pavilion, ngunit mahirap sabihin kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Maaari pa nga siyang gumawa ng mga bagay tulad ng sneak attacks at assassinations. Maliban doon, tumaas din ang antas ng pagbabante ni Andrew. Malinaw na naramdaman ni Terence na bumalik ang kanilang mga hinala sa kanya. Kaya naman, ang kasalukuyang sitwasyon ni Terence ay masasabing hindi pa nagagawang mapanganib. Sa pamamagitan lamang ng patuloy na pagpapalakas ng kanyang lakas, kaya niyang harapin ang mga ganitong uri ng krisis na maaaring sumabog anumang oras sa hinaharap. Para dito, kailangan niyang magsanay kahit na ano. 4,008. Nang bumalik si Terence sa kuweba upang magtanim, ang nalilitong Linden ay lumitaw sa isang liblib na sekretong silid sa ilalim ng lupa. Tahimik at madilim ang paligid, at ang tanging naririnig niya ay ang sariling paghinga at pintig ng puso. Ang nakakapanghinayang pakiramdam na tila nagmula sa kailaliman ng impyerno ay nagising maging si Linden, na ngayon lang nakaranas ng malaking pagbabago at nasaroon ng loob, ay nagising ng may panimula. Anong lugar ito? Bakit ako nandito? Hindi napigilan ni Linden ang pag-ungol. Walang sumagot sa tanong niya, kaya ang tanging nasabi niya sa sarili niya. Kaagad pagkatapos, walang kamalay-malay na inabot ni Linden ang kanyang pandiya. Duguan ito at malagkit. Maging siya ay hindi maiwasang makaramdam ng kilabot ng hawakan niya ito. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Kinailangan niyang tiisin ang sakit at maingat na kumpirmahin kung nandoon pa ang kanyang buhay. Sa sandaling ito, hawak pa rin ni Linden ang isang 1 in a million na pagkakataon. Paano kung mali ang pagputol ng gunting ng maliit na curly bear? Gayunpaman, ang huling resulta ng kanyang paggalugad ay nagpalamig sa kanyang puso. Ang kanyang pagkalalaki ay naputol na sa dalawa ng masamang maliit na curly bear. Pinipigilan ng gulat at takot sa kanyang puso, inilabas ni Linden ang natitirang kalahati na naputol sa kanyang pandiya, nanginginig. Puno ng walang katapusang puot at bangis ang mukha niya. Biglang nanginig si Linden at ang kanyang mukha ay nagpakita ng labis na kaligayahan. Bigla niyang naalala na ang mga bagay tulad ng pagdikit muli ng paa ay hindi mahirap para sa mga magsasaka, lalo na sa mga matataas na antas na magsasaka na bihasa sa medisina. Ang tatlong malalaking pavilion ay nagkataong may ganoong eksperto. Kahit na ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay hindi kasing lalim ng maalamat na pilgod at medikal na si Saint Zhang Liju, tiyak na hindi siya malayo. Kung makakatulong siya, baka may dugtong muli ang kalahating nasa kamay niya. Sa pag-iisip nito, agad na kinagat ni Linden ang kanyang mga ngipin at tumayo.
Pagkatapos ng lahat, gaano man katalino ang mga kasanayang medikal, mayroong isang kinakailangang premise para sa muling pagkakabit ng isang sirang paa, at iyon ay ang oras na kinuha upang muling ikabit ang sirang paa ay hindi dapat masyadong mahaba. Kung hindi, kung ang beleng paa ay nawalan na ng sigla at ganap na necrotic, kahit ang Diyos ay walang magagawa. Ang mga sirang paa ay ganito, at ang mas mahalaga at marupok ay natural na walang pagbubukod. Sa sobrang swerte sa kanyang puso, agad na nais ni Linden na makahanap ng paraan. Hanggang ngayon ay wala pa rin siya sa sarili at hindi niya alam kung paano siya napunta sa lugar na ito. Kung gusto niyang lumabas, maaari lamang siyang umasa sa paggalugad. Gayunpaman, nang si Linden ay malapit ng tuklasin ang madilim na lugar na ito, ang tanawin sa kanyang harapan ay biglang nanginag. Isang fluorite ang lumitaw ng wala saan at nagliwanag sa paligid. Pagtingin sa paligid, 4 na itim na pader lang ang nakapaligid sa kanya. Wala nang iba. Sa sandaling ito lamang napagtanto ni Linden sa gulat na may isang taong nakatayo wala pang 3 metro sa kanyang harapan. Natakot si Linden nang makita niya ang eksenang ito. Dapat malaman ng isang tao na sa kanyang pangunawa bilang isang perpektong dalubhasa sa pagtatayo ng pundasyon, kahit sa dilim, imposibleng hindi niya mapansin ang kaunting paggalaw ng aura ng kabilang partido. Ito ay ganap na imposible. Gayunpaman, ang katotohanan ay naroon mismo. Mula sa poster ng kabilang partido, dapat ay matagal na siyang nakatayo sa harapan nila. Tao ba o multo? Pinigilan ni Linden ang takot sa kanyang puso at nagtanong sa nanginginig na boses. Sa pagkakaintindi niya, ang mga patay lamang ang makakatakas sa kanyang pangunawa sa ganoong kalayuan. Imposibleng makatakas ang isang buhay na tao. Sa ilalim ng nakakatakot na tingin ni Linden, dahan-daang lumingon ang kabilang partido. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng isang itim na balabal at ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang mabangis at nakakatakot na maskara ng multo, kaya imposibleng makita ng iba ang kanyang tunay na mukha. Kaya paano kung siya ay tao? Kaya paano kung sila ay multo? Sa palagay mo maaari mo ba akong pigilan? Ang boses ng taong ito ay minsan malapit at kung minsan ay malayo, na ginagawang imposibleng maunawaan at gamitin ito upang matukoy ang kanyang pagkakakilanlan. Nagulat si Linden. Kahit na ang kabilang partido ay hindi nagpahayag ng anumang aura, maaari niyang sabihin na ang lakas ng kabilang partido ay higit sa kanyang sarili dahil lamang sa katotohanan na siya ay nakatayo roon nang hindi napansin ni Linden. Hindi siya isang taong kayang kalabanan ni Linden. Nang makita ang takot at alertong mukha ni Linden, biglang tumawa ang kabilang partido. Halata sa kanyang pagtawa ang paghamak at panghahamak. Nang marinig lang niya ang galit ni Linden ay sinabi niya, mula ngayon, gusto mo man maging tao o multo, iyon ang tanong na dapat mong isipin, hindi ako. Ang bawat salita ng pangungusap na ito ay parang isang mabigat na tambol na tumama sa dibdib ni Linden, na naging dahilan upang hindi siya makahinga. Kasabay nito, nakaramdam siya ng takot at panginginig mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Sino ka? Kinagat ni Linden ang kanyang mga ngipin at nagtanong. Hindi yun isang bagay na kailangan mong alalahanin. Ngayon, itapon mo ang bagay na iyon sa iyong kamay. Hindi mapigilan ang tono ng lalaking nakamaskara. Nang marinig ito, nanginag ang puso ni Linden. Ito ang kanyang pinakamahalagang bagay. Nais niyang makahanap ng isang tao na bawiin ito sa lalong madaling panahon. Paano niya ito itatapon ng ganun-ganun lang? Bibilang ako ng 3. Kung hindi mo itatapon, kumanda ka sa pagiging multo. Kalmado ngunit hindi mapag-aalinlanganan ang boses ng lalaking nakamaskara. Bumilis ang tibok ng puso ni Linden nang maramdaman niya ang layunin ng pagpatay mula sa kabilang partido. Gayunpaman, hindi niya maaaring itapon lamang ito. 3, nilampasan ng lalaking nakamaskara ang una at pangalawa. Sa sobrang takot ni Linden ay gusto na niya itong bitawan. Gayunpaman, huli na ang lahat. Isang matinding sakit ang biglang lumabas sa kanyang kamay. Hindi niya alam kung anong paraan iyon, ngunit isang malaking piraso ng laman ang direktang naputol. Pati ang kalahati ng kamay niya ay nahulog sa lupa. Ito ay isang kakila-kilabot na tanawin. Very good. Kung hindi mo binitawan, nasa lupa ang buong palad mo ngayon. Habang hinihingal si Linden sa takot at sakit, ang lalaking nakamaskara ay nagbigay ng hindi maarak na ngiti.
Pagkatapos, dahan-dahan siyang naglakad sa harapan niya. Sa kanyang gulat na titig, tinapakan niya ang kabilang kalahati ng katawan ng lalaki at dinurog ito sa tinadtad na karne. Sa pagtingin sa eksenang ito, malapit nang lumabas ang mga mata ni Linden sa kanilang mga socket. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at ang kanyang katawan ay nanginginig na hindi mapigilan. Pulang-pula ang kanyang mga mata, at puno ng kabaliwan ang kanyang mukha na para bang handa siyang ipaglaban ang kabilang partido. Maaaring may pag-asa kanina kung humingi siya ng tulong sa isang medikal na eksperto, ngunit ngayon, ang kalahati ng katawan ay naging isang tumpok ng tinadtad na karne. Kahit na ang isang Diyos ay hindi kayang bawiin ito. Sa pagkakataong ito, si Linden ay ganap na nasaraan ng loob. Nang makitang ang baliw na tingin sa mukha ni Linden ay lalong lumilitaw, at ang kanyang paghinga ay bumibigat at bumibigat, ang lalaking nakamaskara ay hindi natinag. Nakatayo lang ito at malamig na nakatingin sa kanya. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay kumalma si Linden. Hindi man nabawasan ang galit sa kanyang mga mata, at least hindi na siya baliw para makipaglaban hanggang kamatayan sa kabilang partido. Nang makita ito, hindi napigilan ng lalaking nakamaskara ang hindi mapangiti sa gulat. Para mapigilan ang sarili sa pag-atake sa akin, hindi masama ang pasensya mo. Mukhang hindi ka tanga. Napigilan lamang ni Linden ang galit sa kanyang puso. Hindi naman sa ayaw niyang kumilos, pero sadyang hindi siya naglakas loob. Bilang isang Life Supreme and Death Realist, gaano man niya gustong maghiganti, kailangan niyang magkaroon ng lakas para gawin iyon. Kung hindi, ang padalos-dalos na paggawa ng isang hakbang ay pagpapadala sa kanyang sarili sa kanyang kamatayan sa walang kabuluhan. Hindi siya gagawa ng ganoong katangahan. 4,000. Ano ang iyong balak na dalhin ako sa lugar na ito? Pinigilan ni Linden ang kanyang puot at nagtanong sa malalim na boses. Ito ay wala, chuckled ng mask. Naawa ako sa'yo, kaya tinulungan na lang kita. Tulungan mo ako. Hindi makayanan ni Linden na tumingin sa kanya at itinuro ang tumpok ng tinadtad na karne sa lupa. She gritted her teeth and said, tinutulungan mo rin ako. Of course. Let me ask you a question. Mas gusto mo ba ang babae o kapangyarihan? Pang-aasar ng lalaking nakamaskara. Natigilan sandali si Linden bago siya dahan-daang sumagot, power. Sa mga magsasaka na nakatuon sa paghahangad ng lakas, bagamat ang mga babae ay mabubuting bagay, sila ay talagang walang halaga kumpara sa kapangyarihan at lakas, lalo na para sa mga taong lubhang ambisyoso tulad ni Linden. Sa loob ng napakaraming taon, hindi siya nagligtas sa pagsisikap na ituloy ang Natalie. Kahit na mayroong isang kadahilanan ng pagnanasa, ang mas mahalagang layunin ay upang samantalahin ang sitwasyon upang umangat sa kapangyarihan. Hanggat maaari siyang matagumpay na umangat sa kapangyarihan, magkakaroon siya ng maraming magagandang babae hanggat gusto niya. Dahil gusto mo ng kapangyarihan, kung gayon bakit kailangan mong dumaan sa napakaraming problema upang mapanatili ang bagay na ito? Humalaklak ang lalaking nakamaskara at sinabing, kung ikukumpara sa laro ng bata na kumapit sa isang babae, mas praktikal at maaasahang palakasin ang sarili mong lakas, hindi ba? Naiwang tulala si Linden sa tanong. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay ibinuka niya ang kanyang bibig at sinabing, kahit na gusto mong pagbutihin ang iyong lakas, hindi na kailangang maging isang eunuch. Ano ang impyerno ng relasyon ng dalawa? Siyempre may kinalaman. Pinitik ng lalaking nakamaskara ang kanyang mga daliri, at lumitaw ang isang sinaunang libro sa harap ni Linden. Ang pahina ng pamagat ay inukitan ng mga salitang dark gold na Jade Chrysanthemum Treasure Book. Namilog ang mga talukap ni Linden. Sa utos ng kabilang partido, kinuha niya ang sinaunang libro at binuksan ito. Ang unang pangungusap na pumasok sa kanyang mga mata ay nabigla sa kanya na hindi nakaimik. Upang masanay ang pamamaraang ito, kailangan mo munang i-cast ang iyong sarili. Ang Chrysanthemum Arts na ito ay isang walang kapantay na kasanayan, at pagkatapos mong makabisado ito, ang kapangyarihan nito ay hindi hihigit sa 5 mahusay na kasanayan ng Sky-class Island, marahil ay mas malakas pa. Kaya lang, mayroon itong 2 kinakailangan. Una, kailangan mong i-cast ang iyong sarili, at pangalawa, kailangan mong magkaroon ng galit na tumatagos ng malalim sa iyong mga buto. Kabisado mo na ang 2 sa mga ito. Paliwanag ng lalaking nakamaskara.
Ito. Umiling si Lindan. Manggahas man siyang harapin o hindi, kailangan niyang tanggapin ang katotohanan na isa na siyang beteng. Tungkol sa puot, ang kanyang puot kay Terence at Natalie ay tiyak na lampas sa langit. Sa iyong talento at kondisyon, basta't tumutok ka sa Chrysanthemum Arts, makakaabot ka sa isang tiyak na antas sa loob ng ilang buwan. Sa oras na iyon, mas malakas ka ng ilang beses kaysa ngayon. Kung ikukumpara sa mga taong kapareho mo, hindi ka na magagapi. Patuloy na tinutokso siya ng lalaking nakamaskara. Nang marinig ito, nahulog sa malalim na pag-iisip si Lindan. Pakiramdam niya ay hindi mga salitang walang laman ang mga salitang ito ng walang anumang batayan. Gayunpaman, hanggang ngayon, wala pa rin siyang alam tungkol sa lalaking nakamaskara na ito sa harapan niya. Ano ang pagkakakilanlan ng isa, ano ang kanyang motibo, at bakit gusto niyang linangin niya ang Chrysanthemum Arts? Ito ay pawang mga tandang pananong, at tila wala siyang balak magpaliwanag. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, biglang nagngalit si Linden at sinabing, wala akong ibang pagpipilian. I'm taking this Chrysanthemum Arts. Napakaganda, hindi kita naligaw. Talagang isang matalinong tao ka. Pagkatapos mula ngayon, maaari kang manatili dito at linangin. Kapag nilinang mo ang maliit na kaharian ng tagumpay, papayagan kita. Tulad ng para sa mga bagay sa labas at sa iyong tahanan, aalagaan ko sila para sa iyo. Paghangang sabi ng lalaking nakamaskara. Pagkatapos, sa pagindayog ng kanyang katawan, nawala siya sa linya ng paningin ni Linden na parang hindi siya nagpakita. Sino itong misteryosong lalaki? Tumingin si Linden sa bakanteng sikretong silid at hindi maiwasang magtaka sa kanyang puso. Ang lihim na silid na ito ay ganap na hindi tinatabla ng hangin sa lahat ng direksyon, kabilang ang tuktok at ibaba ng kanyang ulo. Walang paraan palabas. Kahit na sa pambihirang paningin ni Linden, wala siyang makitang mga puwang. Naramdaman pa niya ang isang pamilyar na protective array sa dingding. Napakataas ng antas ng proteksyon kaya natulala ang isa. At ang lalaking nakamaskara na ito ay talagang nawala sa harapan ng kanyang mga mata sa ganoong lugar. Ang ganitong paglilinang at lakas, kahit na sa karanasan ni Linden, ay hindi maiwasang mamangha at hindi makapaniwala. Huminga ng malalim, agad na umupo si Linden na naka-cross-legged at nagsimulang mag-aral ng Chrysanthemum Arts. Hindi mahalaga kung payag siya o hindi, umunlad na ang mga bagay hanggang sa puntong ito. Kung hindi niya ginawa ang sinabi ng lalaking nakamaskara at hindi niya linangin ang Chrysanthemum Arts hanggang sa maliit na tagumpay, malamang na hindi na niya muling makikita ang liwanag ng araw. Ang kakaibang pagtatagpo ni Linden, kay Terence na walang alam, ay katumbas ng pagtulong sa kanya ng marami. Kung tutuusin, napakalaking pagbabago lang ang pinagdaanan ni Linden, at ngayon na ang pinakamadali para sa kanya na maging sukdulan. Ito rin ang panahon kung kailan siya nagbigay ng pinakamalaking banta kay Terence, ngunit bigla siyang ikinulong ng lalaking ito na nakamaskara upang magsanay ng Chrysanthemum Arts. Isinasantabi ang hinaharap kahit sa maikling panahon, hindi na banta kay Terence si Lindan. Maaaring tumutok si Terence sa kanyang cultivation saglit. Hindi rin lumabas si Terence para alamin kung nasaan si Lindan. Masaya siyang nakalaya dahil walang balita. Lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, araw na ng auction. Ayon sa kanilang kasunduan, maagang dumating si Terence sa Hong Chamber of Commerce upang makipagkita kay Melba. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nagpakita siya sa kanyang orihinal na hitsura. Alam na ni Melba ang kanyang pagkakakilanlan, at ang kanyang relasyon kay Melba ay nakita na ng lahat sa birthday banquet. Sa halip na gamitin ang pagkakakilanlan ni Linford para itago ito, mas mabuting magpakita ng lantaran sa kanyang orihinal na anyo. Ito ay talagang isang psikolohikal na laro pagkatapos ng lahat, gaano man siya pinaghinalaan ni Andrew at ng iba pa, wala silang sapat na ebidensya upang kumpirmahin na siya ay ang parehong tao ni Linford. Sa pagharap mismo kay Terence, ang kawalan ng katiyakan na ito ay maaaring maging isang pagkakataon. Sa kabaligtaran, kung si Linford, ang kabilang panig ay maaaring gumawa ng hakbang ng walang anumang pagkakamali. Pagkatapos batiin si Melba, naglabas si Terence ng isang bag ng mga bagay at iniabot sa kanya, Shopkeeper Hong, ito ang ilang mga table tasks na nilinis ko kamakailan.
Maaari ko bang ibalot ang mga ito at ibenta sa iyong Hong Chamber of Commerce? Nagliwanag ang mga mata ni Melba. Tiningnan niya ang bag ng tela at nakita niyang may 13 pills sa loob na pawang foundation breaking pills. Ang masikinagulat niya ay ang bawat isa sa mga foundation breaking na table task na ito ay kumikinang na may mabigat na pulang halo. Lahat sila ay bihira at top grade na mga kalakal. Kabuuan ng 13 Supreme Grade Foundation Building Golden Course. Batang bayani Linford, napakabuti mo. Maging si Melba, isang matandang tindera na sanay makita ang mundo, ay hindi napigil ang mapabulalas. 4,010. Ang 13 tableta ay hindi marami. Bagamat bihira ang isang Supreme Grade Foundation Breaking Pill, hindi ito dapat ipagtaka. Gayunpaman, kapag ang dalawang kondisyong ito ay pinagsama-sama, makikita na ito ay napakabihirang. Si Melba ay naging manager ng North Island ng Hong Chamber of Commerce sa loob ng mga dekada, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganito. Hehe, naghahanda lang ako para sa auction. Kung wala akong sapat na spiritual jade sa kamay, sayang naman kahit mag-auction ako ngayon. Bahagyang ngumiti si Terence. Tama. Bagamat maraming magagandang bagay sa isang auction, mataas din ang presyo. Kung hindi ka naghahanda ng sapat na puhunan, sayang naman kung makaligtaan mo ang kayamanan sa huli. Tumango si Melba bilang pagsang-ayon. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya, Swordsman Linford, tatanggapin ko itong 13 Supreme Grade Foundation Breakthrough Pills para sa 15,000 piraso ng espiritual na jade. Ano sa tingin mo? 15,000 espiritual na jade. Medyo nagulat si Terence. Huminga siya ng malamig. Manager Hong, mataas ang presyo mo. Hindi ko kayang alagaan ka sa bawat oras. Sa huling pagkakataong pumunta siya sa Hong Chamber of Commerce para ibenta ang Extreme Grade Foundation Breaking Pill, gusto niyang makipagkompetensya kay Joel para sa Star Inkstone. Noong panahong iyon, ang presyo ng isang Extreme Grade Foundation Breaking Pill ay 800 Spirit Jade lamang. 800 spiritual jade para sa isang tableta. Ayon sa presyong ito, ang 13 Supreme Grade Foundation Breaking na table task ay nagkakahalaga lamang ng bahagyang higit sa 10,000 espiritual na piraso ng jade. Iyon ay halos 5,000 espiritual na jade na piraso na mas mababa kaysa sa presyo na inaalok ni Melba. Ang pagbibigay kay Terence ng dagdag na 5,000 espiritual na jade ng sabay-sabay ay isang malaking bagay, kahit para sa isang tulad ni Melba. Napakabait niya kay Terence. Tumawa si Melba at kumaway ang kanyang kamay. Ang batang bayani na si Linford, talagang nag-iisip ka ng sobra. Ang presyo ng pagbili ng isang kataas-taasang Grade Foundation Breaking Pill ay karaniwang 1,000 espiritual na jades o kahit na mas mataas. Ang dahilan kung bakit binigyan ka lamang ng 800 espiritual na jade sa huling oras ay dahil ikaw ay isang bagong tao na nakikipag-ugnayan sa amin sa unang oras. Ito ang karaniwang pagpatay sa presyo na tiyak na mas mababa ang presyo ng mga negosyante. Ngunit kahit na ito ay 1,000 espiritual na jade bawat tableta, iyon ay nagkakahalaga lamang ng 13,000 espiritual na jade. Sabi ni Terence, umiling-iling. Tama. Gayunpaman, pagdating sa mga transaksyon, maliban sa karaniwang presyo bilang isang sanggunian, ang huling presyo ay nakasalalay pa rin sa merkado. Sa ngayon, ang merkado ay maganda. Ang pagbibigay sa iyo ng 15,000 ay talagang hindi gaanong lahat. Nakangiting sabi ni Melba. Hindi makatanggi si Terence sa pagpupumilit ng lalaki at umiling sa tuwa. Shopkeeper Hong, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ako ng isang mangangalakal na tulad mo, na patuloy na nagbibigay ng mga diskwento sa mga customer at kasabay nito ay naghahanap ng magandang dahilan. Kung ang lahat ng mga mangangalakal sa mundo ay katulad mo, natatakot akong lahat sila ay malugi. Tawa ng tawa si Melba habang binabayaran si Terence gamit ang kanyang spiritual jade card, Hero Linford, hindi ako nagsisinungaling ngayon lang. Ang auction na pupuntahan natin ngayon ay kadalasang pinagsama-samang ibinibigay ng iba't ibang chambers of commerce, at ang sangay ng North Island na nasa ilalim ko ay nagkataon na kulang ang supply ng mga dekalidad na item sa auction.
Kaya, Hero Linford ay maituturing na time-breaking na pundasyon bilang iyong supreme na pundasyon. Tulong. Ang presyong ito ay ganap na patas at makatwiran. Dahil matutulungan ko si Manager Hong, maganda iyon. By the way, saan ang auction? Tanong ni Terence sabay tango. Sinabi nga ni Melba kay Terence na ang auction ay wala sa panloob na kalye ng palengke, at sinabi pa niya sa kanya na pumunta ng mas maaga, na nangangahulugang hindi ito malapit. Nagtataka si Terence. Ang pinakahilagang isla na makikita mo sa hilaga ng Sky-class na isla. Kasinlaki lang ito ng palad sa mapa, ngunit ito ang pinaka-high-end na lugar sa hilagang rehiyon. Isa itong kuweba na nagwawaldas ng pera na maaaring may rank sa 5 isla ng Big Sky class. Nagpakilala si Melba. Nahulaan niya na si Terence ay dapat may isang uri ng background, ngunit alam niya na ang pampublikong pagkakakilanlan ni Terence ay isang baguhan lamang sa Green Cloud Pavilion. Normal para sa kanya na hindi pa nakarinig ng isang lugar tulad ng pinakahilagang isla. Ito ang katotohanan. Bagamat ang pinakahilagang isla ay isang sikat na kuweba na nagwawaldas ng pera, ito ang eksklusibong teritoryo ng malalaking kuha. Ang mga ordinaryong magsasaka ay hindi kwalipikadong pumasok at lumabas dito. Kahit na ang mga taong nakakaalam ng pagkakaroon nito ay napakakaunti. Halimbawa, ang kahabag-habag na nakatatandang kapatid na lalaki, na nasa 3 malalaking pavilion sa loob ng maraming taon, ay walang alam tungkol dito. The northernmost island. It sounds pretty good. Paano tayo makakarating doon? Tumaas ang isang kilay ni Terence. Naunawaan ni Melba ang ibig sabihin ni Terence at umiling, walang teleportation array, kaya ang tanging paraan para makarating doon ay gumamit ng aerial spirit beast. Aabutin ng hindi bababa sa 4 na oras upang lumipad doon, kaya kailangan nating magmadali. Habang nag-uusap ang dalawa, inutusan na ni Melba ang mga tao na maghanda. Isang malaking lumilipad na espiritong hayop ang naka-standby sa kalye. Bilang karagdagan kina Melba at Terence, may 2 kawani na kasama sila sa auction sa pinakahilagang isla. Responsibilidad nilang tulungan si Melba. Ang malaking aerial spirit beast ay lumipad sa himpapawid at tumungo sa hilaga ng napakabilis. Nakatayo sa likod ng lumilipad na espiritong hayop, nakita ni Terence na maliban sa kanya at kay Melba, mayroon ding 12 lumilipad na espiritong hayop sa North Island. Lumipad sila mula sa lahat ng direksyon, at ang kanilang direksyon ay pareho sa kanila, patungo sa pinakahilagang isla. Biglang napansin ni Terence na medyo kakaiba ang ekspresyon ni Melba. Tanong niya, anong meron? Anong meron? Dahil ito ay isang auction, ang Hong Chamber of Commerce ay magpapadala ng mga tao. Ang 3 pavilion ng North Island at ang iba pang puwersa ng Chamber of Commerce ay natural na magpapadala rin ng mga tao. Hindi ito dapat kakaiba, tama? Wala lang. Nararamdaman ko lang na medyo sumobra ang mga taong ito. Noon, hindi pa nagpadala ang North Island auction ng napakaraming tao ng sabay-sabay. Nag-iisip na sabi ni Melba habang kinurot ang kanyang baba. Tumingin si Terence at nakitang may 12-dosenang tao sa iba pang lumilipad na mga espiritong hayop, tanging ang kanyang tagiliran ay may 4 na tao. Kung ikukumpara sa kanila, mas manipis ito. Ayon sa nakaraang pagsasanay, ang North Island auction ay ginaganap 1 beses bawat 6 na buwan. Ang dalas na ito ay hindi masyadong mataas o masyadong mababa. Ang lahat ng puwersa sa North Island ay magpapadala ng mga tao upang lumahok, ngunit kakaunti ang mga tao na gagawa ng ganoong malaking hakbang. Sa pangkalahatan, sapat na si Melba at ang kanyang 2 katulong upang harapin ang sitwasyon. Kung napakaraming tao, sila ay walang ginagawa. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang labanan, ngunit isang normal na auction. Walang ganoong mga numero. Gayunpaman, ayos lang kung isang pamilya lamang ang nagpakilos ng napakalaking puwersa. Sa sandaling ito, tumingin sa paligid, halos lahat ng iba pang aerial spirit beast ay puno ng higit sa 1 dosenang tao. Ang ilan ay nagkaroon pa ng mas maraming tao. Ito ay masyadong abnormal. Tiningnan ni Melba ang kanyang assistant, pagkatapos ay nakita niya ang lumilipad na espiritong hayop na pinakamalapit sa kanila at dahan-daang lumapit dito.
Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.